Kaya paano kinidnap? Pauwi ng Pilipinas. Baka hindi sila akala, baka hindi nila alam naiinis po ang taong bayan sa ginagawa nila. Kaya Nagbasa ako ng comment section, no? Yung mga kakamping, no? Yung mga kakamping, natutuwa po eh. Natutuwa sa pagkakaaresto, no? Kay Tebes. Oh, sino naiinis? Baka kayo naiinis kasi nga isa-isa. Oh, isa-isa ang mga wanted na uubos at yung mga wanted na yan puro DDS. Naku, manggagalaiti talaga kayo kapag si Roque na ang susunod. 'Di ba? Sabi ni Cecil Fernandez, kami naiinis sa inyo. Loko. Tuloy. Below sea level na ang kanilang approval rating ngayon. May below sea level pa ha. Sino naman ang naniniwala diyan sa ratings na yan? 14% ang Pangulo? Kung sino pa ang kumikilos? Kung sino pa? O yung mga nakakapagpauwi ng mga wanted at nakakapagpahuli ng mga wanted, siya pa ang hindi pagtitiwalaan ng taong bayan? Kung sino naman yung ayaw sumagot doon sa kanilang mga kinakaharap kagaya ng confidential funds, sila pa ang pagtitiwalaan ng taong bayan? Baliktad na kayong mga DDS kayo ha. Magagaling kayo ha. Oh, ang talino ng logic nyo. Konti na lang ang may respeto, konti na lang ang sumusuporta kay Bongbong Marcos. Kasi, ginagawa niya yung kanyang trabaho. Mga pabahay, yung 20 pesos na bigas, bumababa ang inflation, tumataas ang may trabaho. Kaya hindi ko pagtitiwalaan si Bongbong Marcos. Ay, Diyos ko. Si Inday, ang laki ng tiwala ko dyan. Kasi yung confidential funds, hindi niya masagot-sagot eh. Ang laki ng tiwala ko yan kay Inday. Kasi nagbantayan eh. Di ba? Nagbantayan, meron na siyang kausap. Ipapapatay daw si Bongbong Marcos, si Lisa Marcos at si Martin Romualdez. Doon ako may tiwala. Ganun ba Pilipino? Topacio? Simula po ba nung i-arrestuhin po si Representative, nagkaroon na po ba kayo ng ugnayan o maging po nung kanyang kaanak na makausap ito? Very, very briefly lang po. Right after he was arrested, nagkausap po kami at may mga pinag-usapan po kaming confidential. Ang sabi lang niya ay ikaw nang bahala pagdating ko dyan sa Pilipinas. Ay, ikaw na bahala. Paikutin mo lang sila ng paikutin. At least sumusweldo ka naman. At kami naman po, sinubukan namin pong lahat. Kami nga po ay nalulungkot sapagkat ginrant po yung writ of habeas corpus ng hukuman ng Timor-Leste. Bukod pa po doon sa sinabing hindi pa siya dapat i-extradite sapagkat magkakaroon ng panganib sa kanyang buhay at siya ay maaring mapasailalim sa tinatawag na cruel and inhuman punishment, ay ginawa pa rin ito ng Executive Department ng Timor-Leste. Ngunit nandiyan Nadulas. Sino ang humusga? Timor-Leste pa din. Paano mo sasabihin na panggigipit ng Pilipinas yan? Tingnan niyo yung pagbuelta niya, mga bossing ha. Nadulas. Di ba? Anak na makausap ito. very, very briefly lang. At kami naman po, sinubukan namin pong lahat. Kami nga po ay nalulungkot sapagkat ginrant po yung writ of habeas corpus ng... Nalulungkot sila kasi ginrant yung habeas corpus na ang sabi nga is 42 hours na mag-stay muna. 42 hours dadalhin sa hukuman si Tebes at ipapaliwanag ng mga humuli sa kanya, no, kung bakit dapat hinuli o kung bakit hindi dapat hinuli si Tebes. Hukuman. Taas na ng level niya doon eh. Tapos biglang bumagsak nung sabi niya na at ito naman po, no, ginawa din ng Timor-Leste. Ng Timor-Leste. Bukod pa po doon sa sinabing hindi pa siya dapat i-extradite sapagkat magkakaroon ng panganib sa kanyang buhay at siya ay maaring mapasailalim sa tinatawag na cruel and inhuman punishment, ay ginawa pa rin ito ng Executive Department ng Timor-Leste. Ngunit bakit kayo galit na galit sa gobyerno ng Pilipinas? Hindi na pinayagan. Di ba? Mismong sabi mo, ginawa pa din ito ng Timor-Leste.
uuwi na talaga sa Pilipinas. Timor-Leste na. Timor-Leste na. Ang humusga. O ano pa gagawin nyo? Uuwi na kayo. Ano gagawin ng Pilipinas? Kukunin na si Tebes. Iuuwi na ng Pilipinas. Haharapin na yung kaso. Eh anong kinalaman doon ng gobyerno ng Pilipinas na panggigipit? Timor-Leste pala, galing mismo sa bibig mo. Ang nagdesisyon. Oh. Nandiyan na po yan. Narito na po kami upang saluhin po siya at bigyan po siya ng the best defense. So sabi niyo, ano to, part ng harassment ng Kala ko ang the best defense nila yung tago na. Kala ko yun na yung the best defense nila, yung tago, mga kababayan. Kasi pansin ko nga, lahat ng halos karamihan ng kliyente ni Topacio dumadaan doon sa pagtatago. Ano? Sabi ni June A, lahat ng kaso na hinahawakan ni Topacio talo. Kung ano-ano pa ang pinagsasasabi. Tanggal ngayon ang kayabangan mo, Topacio. Sabi ni June A. Oh. administrasyon. Opo. Anong gain ng administrasyon? Bakit siya isa-subject to harassment? Anong reason? Now, tinanong ng reporter, ano ang reason kung bakit isa-subject ng gobyerno ng Pilipinas, no? Kung ano ang dahilan ng gobyerno ng Pilipinas, bakit isa-subject for harassment si Tebes? Pakinggan nyo na ho mga kababayan, yung sagot ni Topacio, mga bossing. Naku po, pati EDSA nadamay dito. Unang-una, meron ngang alita noon, di ba? Yung tungkol sa mga ibang bagay. At ngayon po, na Alitan tungkol dun sa mga ibang bagay. Ano yun? San ko kukonek yun? Sige nga, tuloy mo. kahiya-hiya po ang pagkatalo sa eleksyon itong administrasyon. Kahiya-hiya daw ho, mga kababayan, yung pagkatalo ng administrasyon. Kaya yun, pinaaresto si Tebes. Tagal na, sa totoo lang, ang tagal na. Ang tagal na pinapaaresto si Tebes at ang tagal na kayong ipinapakiusap na pauwiin si Tebes sa Pilipinas. Anong kinalaman ng pagkatalo? Oh, noong alyansa. Kahiya-hiya. Talo ang alyansa. Ipahuli si Tebes. Ano yun? Paano mo hinugot yun, Topacio? Parang ano na, ang layo na. Oh. Tapos, Napakababa nga ng approval rating ni Pangulong Marcos. ang layo talaga. Napakababa ng approval rating si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya si Tebes ay haharasin. Magulo Oh. Kailangan po nila ng mga trophy. Ano pa yung trophy niyan? Ito, unang-una. Ito nga pong si Congressman Tebes na Simula pa lang ng pagkakaupo ni Pangulong Bongbong Marcos, pinapahagilap na si Tebes, pinapahagilap na si Bantag. Di ba, mga kababayan? Yung kay dating Pangulong Duterte, 2017 pa lang may kaso na yan. ibibida nila na napabalik namin. Bagamat questionable po ang paraan ng pagbabalik. Siguro, isusunod na po nila si Attorney Harry Roque. Anong siguro? Sabihin mo, isusunod na po nila si Harry Roque. Hindi ba? Yun ang tamang doon, tamang kung paano ang pagkakabigkas. Wala na yung siguro. Isusunod na po nila si Harry Roque. Yun na talaga yun. Oh. Tuloy. Para ma-distract ang mga taong bayan sa mga patong-patong na kapalpakan katulad ng napakataas ng self-rated hunger, self-rated poverty at sa mga infrastrukturang hindi ipinag-iisipan katulad sa Hindi daw pinag-isipan, mga kababayan, yung ipapagawang alin? EDSA. Ay, alam niyo yung San Juanico Bridge at yung EDSA. Yung EDSA, nadamay na. Mga kababayan, presidente yata ang nung sa EDSA. Diyos ko. Palpak ang EDSA. No, kailangan natin ng trophy. Ipahuli si Tebes. Ipakulong si Tebes. Sandali lang ha. Topacio, ipapaliwanag ko sa iyo. Ang unang nangyari, pumasok yung kapulisan. 'Di ba? Ang unang nangyari, pumasok yung kapulisan doon sa bahay ni Tebes sa Dili, Timor-Leste. Ngayon, nung nalaman ng bansang Pilipinas, yan, saka lang sila umakto, saka lang sila kumilos.
at nakiusap na baka pwede kunin na namin si Tebes. Di ba? Nandun nagkakagulo kinalad ka dahil nga daw kulang ang dokumento ni Tebes para mag-stay doon sa Timor-Leste. O pati ho EDSA, mga kababayan, nadamay na ho. No? Diyos ko Lord. sa na 5.9 billion ba at almost 9 billion. Yan po ay last 2 minutes Bakit ngayon lang gagawin? Bago, hindi pa pinag-isipan. Magdadag, it will cause a lot of misery to our people. Nabubulok yung mga kalakal. Hindi Sandali, speaking of nabubulok yung kalakal, alam ko ang nabulok yung doon sa Department of Education, yung mga tinapay ni Inday Sara Duterte. Speaking of pinagyayabang mo, kung may ipagyayabang ka doon sa panahon ni dating Pangulong Duterte, 120 na ipinangako na build, 12 nagawa, 12 natapos, bumagsak pa yung isa. Mas ikaw naman, para naman para di mo naman alam yung dati. Build! Tatak Duterte! Bumagsak yung isa. Ay, hindi po gawa ni Duterte yan. Hindi po kasama yan sa gawa ni Duterte. Di ba? makarating yung mga gasolina doon po dahil sa San Juanico Bridge. Ito naman, katakot na trapiko. Yun nga Malayo na. Umabot na sa traffic. Dating ng June 16 dito sa EDSA, ito po ang pantakip nila sa lack of achievement nila. Hindi. Matagal nang hinahanap si Tebes. No? Matagal na. 2 taon na nga Umpisa pa lang ng panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos, hinahanap na yang si Tebes. Gusto nang makuha at maiuwi ng bansang Pilipinas. Ikaw talaga, ha? Attorney, upon the arrival of former Representative Tevez in Binamoy Air Base Station, will you give any communication or assurance kung makakausap mo sila? Sabi ni Boogie, Topacio, idamay mo na din ang NCAP. Yun nga yung ibig niyang sabihin do sa sa EDSA. Yun na yung ibig niyang sabihin. Kaya po, pinahuli si Tebes o pinauwi po si Tebes, kailangan ng trophy, pantakip daw po doon. Pangulo yata nagutos nun As your legal counsel. I don't need any assurance. Ang assurance ko po ay nasa batas. Nasa batas, the moment he lands in Philippine territory, ay entitled siya sa council. Yan ay nasa saligang batas. Kaya lang, kaninang umaga pa po kami nakikipag-ugnayan sa 3 ahensya ng gobyerno. Yung NBI, DOJ, at saka ng Bureau of Immigration. Baka kasi sasabihin wala to. Harang-harang na naman to. Hindi, pero yung kanina mga kababayan, nakita ko ang aga niya doon sa NBI. Ang aga niya dumating sa NBI para nga makita si Tebes. Tinatanong namin anong oras, saan lalapag, at paano namin makakausap ang aming kliyente. Wali, deadma. Paano yan? Sana lamang po. Syempre bibigyan niyo muna ng panahon. Miski nga yung NBI, pagkalapag, saka pa lang nila pag-uusapan kung saan dadalhin si Tebes. Natural, wala pa silang isasagot sa inyo. Bigyan nyo muna ng panahon. Makapagpiano si Tebes. Diba? Tapos pwede mo na makausap yan. Pwede mo nang bisitahin yan. Nagmamadali Ang kasama naman pala niya ay si dating judge at ngayon NBI Director Jaime Santiago, na alam po naman niya ang mga karapatan ng isang taong akusado sa krimen, na aside from the presumption of innocence, the right to remain silent against self-incrimination, and the right to counsel. Alam niyo po ang karapatan ng abogado na kausapin ang kanyang kliyente, mas matindi pa po sa mga kamag-anak, while relatives may properly be. Pero ito nakapasok na ho yan mga kababayan. Nakita ko po na pumasok na siya doon sa NBI maagang-maaga kanina pa po mga bossing.